So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, balik tayo sa mga request videos at yung re-reviewin natin ngayon, ito yung battle ng dalawang debut, no, debutants, Zenlook versus Influence. So Zenlook, syempre ilang beses natin napanood si Zenlook. Si Influence, hindi na siya ulit bumatel no? Parang after na ito, hindi na siya bumatel. Correct me na lang kung mali ako. Diba? Kasi sa pagkakalam ko, after na ito, hindi na ata siya bumatel or hindi na siya nabigyan ng battle. So, yun. Kung may next battle pa siya after na ito, inform nyo na lang ako. Kasi masyado nang talaga, masyado nang natabunan si Influence na mga bago din, no? So, si Zenlook laging may battle, diba? So ayun, Zenlook versus Influence. Shoutout kay Daryl Lope sa nag-request nito. So yun, wag natin patagalin kasi utang ko to sa inyo. Utang ko to kay Boss Daryl Lope. Yun, marami ng request na pending. So bawi tayo sa mga viewers natin. So umpisa natin dito sa request na to at tapos yung mga request din ng mga nakaraan. Ayusin na natin, tapusin na natin to, no? So, yun, Ahon 14 battles. Gusto ko sanang manood pa doon, pero yun, tignan natin kung makakasingit tayo. So, yun, let's go. Zenlook versus Influence. Shoutout Daryl Lope. Huwag natin patagalin. Start na natin to. Go. Panat Zenlook, sa wakas, gasgas na salita. Mga pangarap ko'y napakadali lang to pa rin. Nandito na ako sa liga pero bakit ako'y malungkot pa rin? Ngayon ikaw pagbabalinan ko ng pagkalito, binigay sa aking harapan upang damayin ko sa aking pagkabigo. Pagpapakamatay ang aking pakay, ba't itong kutsilyo'y baliko? Malungkot ang buhay at ako'y inaasar pa ng tadhana. Ang ganda nun ha. Pagpapakamatay tapos bakit yung kutsilyo baliko? Galing nun. Nagustuhan ko lang yung pagka-construct ni Zenlook doon. Binigay sa aking harapan upang damayin ko sa aking pagkabigo. Pagpapakamatay ang aking pakay, ba't itong kutsilyo'y baliko? Malungkot ang buhay at ako'y inaasar pa ng tadhanang mapagbiro. Tayo'y naglaban na daw nung isang taon. Ngunit hindi ko matandaan ito. Pasensya ka na't wala ka sa aking memorya dahil tanging ang mga nasa alaala ko'y ginto. Tinignan ko, imahe mo ng huling bakbakan natin. Sa tuwing may hawak ang mikropono, nakikita ko'y matsing na kumakain ng saging. Nilalang na mababa, tuturuan kita kung paano mag-isip. Akong bubuhay ng iyong linya. Kaso sa lakas ng kuryente ko, baka mamatay ka, sabog ang iyong bumbilya. Primitibong tao, ako'y sadyang mataas. Pangalawang tagpo, isipin mo na lang ito'y muling pagkikita ng sasagipin at ng kanyang tagapagligtas. Hesukristo, ako'y Mesiyas na matagal nang nakadungaw. Ngayon bumaba ako ulit, nangangahulugan ng pagkagunaw. Unggoy mula sa bulok na selula ng kapatagan. Ba't batong labang to'y gustong-gusto mong mahigpit na mahawakan? Patalim na naatasan magmaniobra ng iyong kapalaran. Pilay ang paa ng iyong naglalakad na ebolusyon sa lubak na daanan. Grabe yung... Lilinisin kita, ikay puro putik na. Ngunit kung lilinisin kita, malamang wala sa iyong matitira. Magwawala ko. Ang lupit nun. Lilinisin kita, pero baka wala na sa iyong matira. Grabe yung yung punto ni Zenlook. Grabe yung debut battle pa lang so ngayon naiintindihan ko na kung bakit hanggang ngayon marami pa ring sunod-sunod pa rin yung mga battles ni Zenlook. Kahit sa PSP bumattle siya, 'di ba, kay Target. Grabe yung debut battle niya, grabe yung puwersa na nabigay niya nung debut battle niya. Grabe. So, solid na mga verses 'yon. Kolaborasyon
kombinasyon ng lupa't hangin, apoy at tubig. Paningin, panlasa, pangamoy, pandama at pandinig. Lahat ng nasa sayo ay isa-isang mawawala at kakalas ng palihim, hanggang sa ang matira na lang ay ang kamalayan sa gitna ng dilim. Mangangapa ka, nagnanais makatingin. Simbolo ng sarili ang nakita, pagtingala niya may imahe ng isang bituin na nagningning lamang at nagkislap dahil natapat ka sa liwanag. Ang puro na saring yung pupuntahan pag ang pangalan mo na'y tinawag. Ang buhay ay utang, ano ang napili mong ibayad. Krisis ngayon sa mga bathala, hindi ka makakahingi ng tawad. Shit! Ang ganda nung krisis ngayon. Hindi ka makakahingi ng tawad. Tangina, grabe naman yun. Inantindi nun, tol. Ay utanag, ang puro na saring yung pupuntahan pag ang pangalan mo na'y tinawag. Ang buhay ay utang, ano ang napili mong ibayad. Krisis ngayon sa mga bathala, hindi ka makakahingi ng tawad. Grabe. Sa mundong to, mistulang parasitiko. At kung dadami mga tulad mo, ang ating mundo ay magiging paralitiko. Paralitiko. Puking inang Zenlok yun. Umpisa pala ng round niya, ganun na agad yung ano, no? Ganun na agad yung mga binitawan niya, mga binato niyang salita. So, ano pa kaya sa round 2 and 3? So, exciting, no? Ako, personally, na-excite ako bigla sa mga maririnig ko pa sa rounds 2 and 3 ni Zenlok, kasi yung ginawa niya dito sa round 1 para sa akin ano na yun pang round 2 na yun or pwede na ring pang round 3. Ganong kalakas yung construction ni Zenlok sa mga verses niya dito sa round 1 na nagmukhang pang round 2 or pang round 3 na yung round 1 niya. 'Di ba? So basically kasi kapag mga battle MC, yung pinakamalakas nila is nasa round 3 kasi yun nga yung pambawin nila 'di ba? Na kumbaga kung dehado sila dun sa 1 and 2, sinasagad nila sa round 3. Ganun yung madalas na ginagawa ng mga battle MC. Pero yung kay Zenlok, para sa akin yung round 1 niya pwede nang ilagay sa round 2 or pwede na rin sa round 3. Ganun kalakas yung mga ano niya doon. Grabe yung mga double meaning niya doon. Yung grabe, basta puta ang lupit nung gusto ko yung krisis ngayon sa bathala. Sa mga bathala, hindi ka makakahingi ng tawad. Tangina, grabe yun. Grabe yun. Tapos may isa pang linya si Zenlok na napapost din ako napareact din ako Grabe yung pagiging yung pagiging lyricist ni ang tawag sa style na to, yung left field ba yung tawag sa sa gantong style. So I'm not sure kasi ito real talk hindi ako masyadong or sabihin natin hindi ko paano ko ba i-explain? Ang hirap ko paano i-explain. Basta parang hindi pasok sa panlasa ko yung mga ganitong style Yun. So yun na lang. Pero yung kay Zenlok, grabe yung pagka-construct niya dun sa mga verses niya, kung paano niya nilatag yon na may punto talaga May punto, tapos may mga may intindihan ka na sa ibang way 'di ba? So ang galing lang para sa akin, ang galing lang nung pagka-construct ni Zenlok dito sa round 1 niya. And malakas yung second half, tol. Malakas yung second half. Yung first half medyo masasabi ko pa na nasa average level 'di ba? Pero pagdating nung second half, nakuha na kasi ni Zenlok yung momentum niya nung nabuhay yung crowd 'di ba? Kung papansinin niyo, kung babalikan niyo yung round 1 ni Zenlok, yung first half medyo hindi pa ganoon ka powerful yung performance or yung delivery ni Zenlok Pero nung may isang pumasok or naging isang haymaker na alam mo yon, kumawala talaga, doon nag-umpisang makuha ni Zenlok yung crowd, at after nun inabangan na siya, inabangan na yung mga next na sasabihin niya,
'Di ba? Kahit ako mismo nabangan ko na yung mga sasabihin ni Zenlock. Even sabi ko nga hindi pasok sa panlasa ko yung mga ganitong style, pero grabe lang kasi yung pagkakagawa ni Zenlock no. Ang ganda, basta ang ganda nung Crisis Ngayon sa Bathala. Ay na tumatak sa isip ko yun, no. Crisis Ngayon sa Bathala, hindi ka makakahingi ng tawad. Grabe. Grabing linya yun. So, yun lang yung naalala ko, pero sa pagkakabilang ko, parang meron ako nagustuhan na linya ni Zenlock, parang 3 or 4. No, pang-4 or pangatlo ata yung Crisis sa Bathala, hindi ka makahingi ng tawad. Yun. Pero sa mga first half or second half ata meron akong nagustuhan. Basta maganda yung construction, nagustuhan ko yun. Hindi ko lang sa inyo masyadong ma-explain or ma-expose kasi nga left field, tapos yung pagiging lyrical ni Zenlock sobrang lalim di ba? Malawak, malalim, di ba? Yung pagiging technical andun so alam niya kung nakasubaybay kayo sa akin, sabi ko nga sa inyo, kapag ganito yung style is hindi ako masyadong makapag-quote or makapag-explain sa inyo ng mga linya kasi ganito yung parang malalalim So alam niyo na yan kung nakasubaybay kayo sa akin, alam niyo na yan. Pero ina-explain ko naman sa inyo sa abot ng aking makakaya. Pero yun, round 1 overall na lang siguro ni Zenlock. Sobrang solido ng second half ng round 1 niya. So, pakinggan natin si Influence dito kung paano niya babalik ta rin yung round na yon. Check! Pakus ka na game! Nakipagsabayan ako sa alon upang itong isdang oro aking masilayan. Nais ko lang naman na makita kang nakababad sa tubig pero wala akong balak na hawakan. Ang ibig sabihin, naaaliw ako. Habang nakikita kang nakababad sa karagatan, pero yung galawan mo limitado lang. Kasi aquarium lang pala ang yung kinalalagyan, di ba mahilig ka sa painting? Kung sa bagay, yan siguro ang iyong hanap buhay. Pero wala akong pake kahit si Fernando Amorsolo ka pa. Basta rap skills mo, walang kulay. Oo, pareho tayo naging kampiyon. Kaya sa trono ko may kahati. Pero pagkatapos kitang pugutan ngayon, ang kuruna ko'y muling mababawi. Pero congrats pa rin pare. Dahil parehas tayong pinalad na nakapasok. Pero malaking sampal sa mukha mo ang palarin ka. Dahil ako ang una mong pagsubok. O di ba nakakabagot? Yung tipong gigil ka sa karangalan pero kailangan paghatian. Pasalamat ka, pinagwagi ka ni Boss Arik noon kahit yung flow mo pang-ati-atihan. Binigyan ka lang ni Sir Arik. So, he's talking about their tryout battle. So, wala tayong masyadong idea kung ano nangyari sa battle na yon. Pero gaya nga ng sabi ni Boss Ari kanina nung pinapakilala niya yung dalawang MC. Tapos yung sinasabi rin ni Influence dito na parehas nga silang kampiyon. So, yun. Doon na lang siguro tayo magbe-base, pero based dun sa kung titingin na or kung tatanungin niyo ako about dun sa battle nila sa tryout, wala tayong idea doon. Pasalamat ka, pinagwagi ka ni Boss Arik noon kahit yung flow mo pang-ati-atihan. Binigyan ka lang ni Sir Arik ng pagkakataon para lamang sana makasabay sa beat, pero bakit ganon? Buwan ng Hulyo pero ginawa mo yatang bagong taon kasi para kang sirang plaka noon na patalon-talon. Pare, bakit naman ganon? Alam ko, taglay mo ang kayabangan pero di mo kayang pangatawanan. Sobrang kumpiyansa sa sarili. Tingin tuloy ng ibang tao sa katapangan mo, kaduwagan. Ako, lumalaban ako para sa masa at hindi sa pansarili lamang para lamang makaakyat sa tuktok. Ako'y nagtiis. Kahit parang ood sa paggapang, di ko alintala mga nakaharang. Kahit wala akong damit na magagarang dahil ang respeto nagsimula sa sariling panloob. Bago mo ilabas ang paggalang, kaya sige! Kain lang ng kain, total bisita ka naman dito. Wanto sawang inuman, hanggang sa malasing ka iho, pero di mo namamalayan. Maya-maya, buhay mo'y mamimiligro, kahit tawagin mo pa ang lola mong sinura. Walang himala si Sang Santo Niño na nagmimilagro. Patnubay ng magulang ang kailangan para sa isang batang sanay manood ng balita. Hindi ka naaabutan pa ng 24 oras dahil matagal ko nang pinunit ang inyong bandila. Cagayan de Oro baka mo?
Ulol! Baka nakakalimutan mo na Davao City itong inaapakan ng iyong mga paa. Walang panama ang uro mata nyo. Laban sa mata ng agila! Putang inang yawa ka! Wala kang lakas dito sa Pukus Ganay. Kaya mong kusog, narasi mong itlog kung ang istoryahan paot ganay. Kaya sige, magmalalim ka pa, bay. Dahil ganyan rin kalalim ang huhukayin ko sa iyong nalibingan. Saktong-sakto sa pangalan mong Zentlok. May banal na mensahe kang gustong ipaabot sa akin, pero di mo napansin na ako rin pala ang iyong kamatayan. Galing, ha? Ang galing na galingan ako kay influence dito. Mayroon lang stutter eh, diba? Yun lang siguro yung napansin ko. May stutter lang okay, yung mga napansin ko na lang, no. May stutter lang si influence. Yung mga references niya is about, sabi ko nga sa inyo, about their battles nung tryout. So basically hindi natin yon magigets kasi di ko naman alam yung naging story ng battle nila. Pero base kay Arik, base kay influence na pares nga naging kampiyon, okay. Pero syempre labas na tayo doon. Stutter, references, angles, ayun eh. Yung reference kasi ng mga, yung most of lines ni influence is yung reference nga niya yung battle nila dun sa tryout. Angulo niya yung battle nila sa tryout. So, maraming, para sa akin may mga, for me sabi ko nga sa inyo, yung crowd kasi, naintindihan nila yun kasi siguro napanood nila or baka dyan ginanap, not sure. Pero ako kasi, sabi ko nga sa inyo, lagi ko itong sinasabi sa inyo na nagbe-base ako kung paano ko napanood, kung paano ko napakinggan yung mga verses ng mga battle MC. And para sa akin, yung mga angulo na yun, yung mga reference na yun, is flat yun for me kasi hindi tayo makarelate dun sa ano na yun. Sa ano na yun, sa mga punto at mga linya na yun. So, inas-is ko lang yun. Hindi ko siya pinuntusan, hindi ko siya niles. So, as is lang. Hanggang sa makarinig ako ng mga solid na linya. And, overall na lang din ulit siguro. Kay Zenlok kasi may tumatak sa akin eh. May naging quotable si Zenlok for me. Lalo yung yung krisis sa mga batala ngayon, di ka makakahingi ng tawad. Sobrang tumatak talaga yun sa akin. So ako, habang pinapakinggan ko at pinapanood ko si influence, naghahanap ako, pinapakinggan ko kung may tatapat ba doon sa linya na yon ni Zenlok. So umpisa hanggang matapos yung round ni influence, wala akong napansin na linya na masasabi kong tumapat doon sa naging quotable lines ni Zenlok sa round 1. Plus, may mga stutter pa. Plus, yung mga angles pa for me is hindi ganun ka effective. So, ayun lang siguro yun lang yung mga flaws na nakita ko sa performance tsaka sa content ni influence. Okay? So, sana naintindihan nyo yung punto ko. Sa tingin ko malino ko naman na-explain, 'di ba? So I'll go for Zenlok sa 9 points and 7 naman kay influence. So kung performance lang yung pagbabasihan natin, pumalag, no? Maganda yung performance ni influence. Gusto ko nga yung delivery niya, 'di ba? Pasugod aggressive pero kulang sa content sa mga effective haymakers. Okay? So ayun, 9-7 Zenlok. Kung tatawagin mo akong baliw, hindi na ako magugulat dyan. Likas na sa isang tao ang husgahan ng mga bagay na di niya nalalaman o maintindihan. Pero parehas tayong mapanghusga. Di lang ako umiimik. Ang mga katulad mo'y bulag para sa mga taong nag-iisip. At nung tinanggap ko tong labang to, ako ay medyo dismayado. Di ko pwedeng ibuhos ang lahat kasi mababaw lang ang baso. Tangina, pang-ender na yun. So, ulitin lang natin. Yung round 1 ni Zenlok, sabi ko, sobrang tindi nun na pwedeng ilagay niya sa round 2, pwede niyang ilagay sa round 3. And pagkatapos ng round 1 niya, sabi ko, kaabang-abang na yung 2 and 3 niya kasi kung yung round 1 malakas na, paano pa kaya yung round 2 and 3? And ayun, nagbigay na naman si Zenlok ng isang pamatay na linya doon na hindi ko pwedeng ibigay
or ibuhos ang lahat kasi mababaw lang yung baso. Puking inang linya yan. Ang tindi nun. Ang lakas nun. Upang to ako ay medyo dismayado. Di ko pwedeng ibuhos ang lahat kasi mababaw lang ang baso. Ito'y Galing. Ito'y mistulang isang daga na nahuli sa paningin ng kuwago. Pinansin pa rin kita kahit maliit ka at kahit agwat natin gaano kalayo. At putik tong Jejemon na to. Sa spelling mapanlin lang. Mga salita niya nagrambol, wow! Akala ko anagram. Labanan kay sayang lang, bida-bida. Ni hindi ka nga marunong kahit sa simpleng pagbaybay ng salita. Kaya sa sinasabi ng isip mo, maniniwala ka pa ba na kampiyon ka raw? Papayag ba kayo na ganyan lang ang ihaharap na kampiyon ng Mindanao? Ang iyong ibinato ay siya ring ibabalik, walang iba kundi puro tanging kantsaw. Ang igagante nila sa atin ay maliit na pagtingin para sa mga makikitid na pananaw. Alam mo mismo sa iyong sarili, hindi ka karapat-dapat sa iyong karangalang tinubos. At kung hindi mo yon alam, ibig sabihin bulag ka ng lubos. Pulbos ka na adyos, yan ang dapat mong ibalita, mahina. Ni hindi ka nga makapagsalita ng diretso sa tigas ng iyong dila. Kulang ang abilidad, lalo na ang kapasidad, kaya ganyan lang ang kalibre. Tumigil ka na sa pagbabatel, wala kang talento sa rap. Gusto mo ng real talk? Ganun lang kasimple. Wala ba? Ganun lang kasimple. Ah, shit! Ay! Ano tanarara? At nung tryouts, si Enigma ako gustong manalo. Ah, hindi, sadyang gusto ko lang niyang matalo. Pasalamat ka't lugar niyo yun. Ibinoto ka ng mga tao. Plus, may tropa kang hurado. Masamang impluensya ka nga. Mga bagay sa mali na punta. Mistulang droga kasi yung presidente gusto ka nang itumba. Naaalala ko pa, marami kaming bata noon sa loob ng sinapupunan. Kaso kaming dalawa lang ang natirang buhay dahil kami ay naglaglagan. Ako yung batang apoy na siyang naging dahilan kung ba't sila nagpaputok ng panubigan. Oo, sabay tayong niluwal pero garantisado to, alalahanin mo, patay ka nung sinilang. Tangina! Wala na! Ano mang... Okay, mamaya, explain ko sa inyo. Grabe. Dapat pag-usapan tapos na! Wala nang ikukwento. Wala nang iba pa. Ako lang ang nag-iisang Marami kaming bata noon sa loob ng sinapupunan. Kaso kaming dalawa lang. Ganda ng ano niya doon. Ang ganda niyang sinasabi niya doon, no? Marami kami sa loob ng sinapupunan. Parang ang sinasabi niya doon, yung tryouts. Doon sa tryouts yung bracket, marami. Pero silang dalawa na lang doon yung natira. Ang natirang buhay dahil kami ay naglaglagan. Kami naglaglagan. So, ang ibig sabihin naman ni Zenlock doon, syempre, battle. Sila yung magkakalaban, 'di ba? Sa laglagan. Yun yung punto ni Zenlock dito. Ako yung batang apoy na siyang naging dahilan kung ba't sila nagpaputok ng panubigan. O sabay tayong niluwal pero garantisado to, alalahanin mo, patay ka nung sinilang. Kaya wala na! 'Di ba? Antindi nung setup. Ang ganda nung mga supporting lines, tapos biglang ganun yung punchline. Ay, na grabe. Okay, so eto, di pa tapos to. Round 2 ni Zenlock, pero sabihin ko na sa inyo. Nung nag-choke siya, yes, nag-alangan na ako kasi patapos na eh. Feeling ko patapos na yung round ni Zenlock, and sabi ko, may hirapan na si Zenlock makuha yung momentum ulit kasi nag-choke siya eh. Nag-choke siya, nawala yung momentum. Ang tagal ng choke niya, 'di ba? So, sabi ko sa isip ko, baka mawala na at hindi na niya ma-retain or mabawi yung momentum na dala niya dun sa first half ng second round, yes. Pero grabe yung yung scheme nung marami kami sa sinapupunan, which is referring to bracket. Tapos silang dalawa na natira kasi nga sila ngayon naglaban sa finals, tapos sila yung naglaglagan kasi syempre naglaban-laban sila para dun sa titulo. Ang ganda nung imagery na nangyari or na nabuo sa isip nating mga nakikinig. Grabe yun para sa akin. Real talk, lupit nun. Ang ganda ng construction, ang ganda nung delivery. Perfect yun, perfect. And dahil doon
nakabawi si Zenlok dun sa choke na nangyari dun sa gitna. Okay? Ano mang dapat pag-usapan, tapos na! Wala nang ikukwento. Wala nang iba pa. Ako lang ang nag-iisang kampyon. Tapos ang argumento! Yo! O, diba? Tapos na. Sakto. Buti nakapag-comment na ako about doon. So, ayun lang naman yung mako-comment ko. Grabe yung pagbawi ni Zenlok. Dahil alam niyang nag-choke siya eh. Diba? Alam niya nag-choke siya. So, kailangan niya talagang mabawi yun sa ganong performance, sa ganong delivery. And yes, natapalan niya yung hole dun sa choke na yun. And yun, solid pa rin yun, yawa. Pero hindi natin pwedeng i-perfectan yun dahil may dapa dun sa performance. Pero mataas pa rin na puntos yun. Ang ganda nung umpisa pa lang nakapag-set na si Zenlok ng mataas na standards eh. 'Di ba? Umpisa pa lang na higitan na niya agad yung performance niya sa round 1. Yung hindi ko kayang ibigay or ibuhos ang lahat kasi mababaw lang yung baso. Tangina, kung sa akin sasabihin ni Zenlok yun, masakit yun kasi parang minaliit ni Zenlok na ito lang yung gagawin ko sa'yo kasi hindi ka naman ganun kalakas, hindi ka naman ganun kalalim. Diba? Ito lang, ganito ka lang sa akin. So, ganun yung punto nun eh. Tapos biglang nag-choke, nawala yung momentum, pero after nun, ano yung ginawa niyang kapalit? Yung scheme dun sa marami kami sa sinapupunan, yun nga, in-explain ko yun sa inyo na referring sa bracket yun for me. Yun, diba? Ang ganda ng construction, ang ganda ng delivery, sobrang perfect nun. And for me, nabawi niya yung choke na yun dun sa mga linya sa second half ng round 2 niya. Okay? So, influence tayo. Tignan natin kung makakabawi siya dito. Pangalan mo ay Zenlok. Isa ka lang naman sa mga 4 na ebanghelista sa Biblia, pero ikaw ang napili kong pagtripan. Walang maniniwala sa ebanghelyo mo ngayon kasi lahat ng mga salita mo walang bago, puro mga lumang tipan. Alam mo ba yung tipan? Kanang sa kabasa si mong baba, pwede na ako natipan. Isa kang impostor na apostol. Kaya di ko sukat akalain. Ikaw ang panalangin na walang amin, kaya sa akin di ka pagpalain. Malamang nagpapasulat ka na naman sa ghostwriter mong si Stapler. Na mukhang shoplifter sa call center. Alam mo ba dito sa Davao, bawal dito mga mukhang drug pusher? Kasi mukha kang addict, sir. Nakakatawa. Panaitapon mo pa ng mga basura mong bara, kaya pala pati agos ng tubig sa kanal nyo, nagbabara na. Kaya isa ka ngang santo, pero kahit ganoon, di mo pa rin ako mapapasamba. Paano mo ako maliligtas kung mismo sarili mo nga di mo nga kayang isalba? Pero lingid sa kaalaman, mga ilusyon lang na salita ang lumalabas sa bibig mo, kaya napakapeke ang banatan. Puro katang isip, walang katotohanan. Niloloko ang sarili, daig nyo pang mga politikong nangangako, pero wala namang katuparan. Ano? Kaya Sidlo, kamusta? Balita ko may hakbang ka na raw. Matatag ka na daw sa larangan, ikay jiwokang ng Mindanao, pero sa aking natanaw, mali ang natapakan mo na linya, di mo nabalwarte ang Davao. Kaya ako ay napawaw, nahuli ka sa saktong pananaw. How ironic na ikaw tong may look sa pangalan, pero sarili mong kamatayan, di mo man lang matanaw. Sanay na ako sa lirikalan na may kasamang pisikal, kaya nagkakamali ka sa paghamon. Bawat punchlines ko may potensyal, parang kamao ng kampinatong congressman, kaya bagsak tong si Haton, kaya sige bangon. Tingnan natin ang tapang mo at bangis. Di man ako sanay sa mabilisan na Congressman Haton, so nag-reference pa siya ng Manny Pacquiao dun, ha? Okay. sa lirikalan na may kasamang pisikal, kaya nagkakamali ka sa paghamon. Bawat punchlines ko may potensyal, parang kamao ng kampinatong congressman, kaya bagsak tong si Haton, kaya sige bangon. Tingnan natin ang tapang mo at bangis. Di man ako sanay sa mabilisan na salita, pero kaya kong gawin ang patayin ka na mabilis. Ano? Papalag ka ba? Wala ka ng bayag pa kasi mahina ng iyong lagay. Palibasa, mga umaastang matapang sa sarili, sa kanta lang naman pala kayang pumatay. Kaya patay ka na bay, kahit may 8 letra ka pa sa pangalan mo. Para sa akin, wala kang bilang, kaya yung Z ay maiiwan upang gagawin kitang 0.
Kaya alamin bago husgahan, itong pangalan ko na dinadala, baka balang araw na may dumalaw na sa'yo kasi nasa kahon ka na pala. Kasi bawat mensahe ko matalim, critical ang bawat sen. Itong si Zen, tatanggalan ko ng Z para literal ka ng N. Okay, sa round 2 ni Zen, ni Influence, para sa akin, malinis yung performance. Yes, yun lang yung pinagkaiba. Sa round 1 kasi may stutter, round 2 yun, malinis. Pero para sa akin, yung round 2 ni Influence is ineffective, no? Marami siyang mga linya doon na natulugan. Marami siyang linya doon na para sa akin is hindi ganoon ka epektibo. Yun nga, sabi ko ineffective nga. Marami siyang linya doon na hindi tumatama kay Zen. Okay yung nameplay, pero sobrang sobrang para sa akin sobrang gaan lang ng nameplay na yun, and hindi yun masyadong nakasugat sa isang Zenlook. Hindi niya napantayan yung performance ni Zenlook, 'di ba? So ayun lang talaga. Konti lang naman yung nakita ko kasi hindi siya ganin. Yung round 2 kasi ni Influence is hindi ganoon ka-competitive compared dun sa round 2 ni Zenlook na kayang tumalo ng 2 rounds eh. 'Di ba? Yung round 1 niya, sabi ko nga pwedeng round 2 or pwedeng round 3. Tapos round 2 niya, pwedeng nang tumapos at yung round 2 niya enough na yun para matalo ni Zenlook yung rounds 1 and 2 ni Influence eh. Ganon yung ganon ka-competitive yung rounds 1 and 2 ni Zenlook. Yung kay Influence kasi medyo bitin eh, medyo kulang. Okay sana yung round 2 malinis na performance pero bitin naman sa mga haymakers at mga mabibigat na punto. Yun. Zenlook tayo. 7. 9-7 pa rin yun. Hindi ko mape-perfect si Zenlook kasi may choke siya doon. Pero 9 pa rin yan for me. Dapat 10 eh. Pero 9 na lang since may choke. Si Influence consistent naman para sa akin. First 2 rounds. Ayun. So 14 to 18. Tama. 9-7, 9-7 eh. Okay. First 2 rounds. Zenlook yun. 18 to 14. Parehas tayong Pilipino! Ika'y maralita! Ako'y maharlika. Kung magkaparehas man tayo, yun ay sa isang bagay lang. Parehas tayong magkaiba sa isa't isa! Niyari na kita, di ba? Imahe niya ay dati pa sira-sira. Kinain na tinai kahit pa ni Sinegra, binasiba-siba. Binalibali at binalibag, pinagsipa-sipa. Kilawin na, hiwain ka, hilain pa, sirain kasi sa'kin nagsiga-siga. Kulang ka pa, boy. Huwag ka sa akin na lumapit. Tipong para makabuhat ng espada, 2 kamay pa ang iyong gamit. Maihahalin tulad sa agunyas ang tunog ng aking awit. Ako'y kumakain ng tao parang galit. Hindi na mapigilan ang pagdating ng araw ng aking pagdagit. Kakambal ko panahong itinakda, parehas kami unti-unting lumalapit. Ako'y diamante, mapanlin lang aking balanse. Parang ibon sa alambre, parang tuhod ng kapre, luluhod ka sa higante. Imposible kitang labanan, kaya akin na lang tinuturuan. Ang gantong klaseng tao hindi dapat pinapatulan sa halip, dapat tinutulungan. Kaya siguro pinagsulatan ka ng mga kagrupo mo ang bagpanaksak laban sa hawak kong bayoneta. Gayon pa man kayo'y lamon, maraming galamay sa likod ng tintaan ni mo'y isang pugita. Kakainin ko pa rin kayo ng buhay, ako'y hapon. Ako'y napapakamot ulo sa mga pinaggagawa mo malabo. Di ko ma-imagine lugar nyo sa tuwing sinasabi mong ikaw ang impluensya ng panabo. Buti na lang wala ka na. Magpasalamat sila sa akin. Pero umaaligid pa rin daw sa mga kalsada itong kaluluwang iyakin. Para kang namatay na sinaunang batang babae at ang gumawa ng iyong huling seremonya sayang mismong gumahasa sa iyong praile. Haha! Sa kabilang buhay, kinulong mismong biktima na pinatay. Parang sira na orasan, matagal nang nakagapos ang iyong mga kamay. Kultura ng mangyan, kutkutin itong bangkay. Di ko sinasadyang mabungkal ko ang iyong ulo sa aking paghuhukay. Kaawa-awa, nag-aakalang buhay pa siya ay sinuka ng kabaong. Ayaw tanggapin sa langit sa impyerno kung saan man sa walang hangganan sa bukas at kahapon. Ako'y baliw na refleksyon, parang sumayaw ka sa harap ng salamin, sumasalungat ng pagsasadula. Naglalaro sa mga isip tumiwarik at kung gusto mo ng baliktaran, bumalik ka sa simula. Ay muling ba natin influence? Okay, so
yung round 3 ni Zenlook, hindi ito yung inaasahan kong round 3. Kasi consistent na si Zenlook sa 1 and 2 eh. Sabi ko nga sa inyo, sobrang powerful. Siguro kung tatanungin niyo kung ano yung pinakamalakas na round ni Zenlook dito, is para sa akin yung round 2. No? Kung i-disregard natin yung choke, tangin na sobrang perfect nung round 2 ni Zenlook. Pero since may dapa dun sa performance, para sa akin ayun pa rin naman yung pinakamalakas na round. Sumunod yung round 1, and para sa akin yung round 3, ito yung pinaka worst round niya. Kasi ano lang, para sa akin kung paano ko natanggap yung mga bara, hindi siya kasing lakas nung hindi siya kasing lakas nung 1 and 2. Kita nyo naman yung itsura ko sa 1 and 2, di ba? Yung reaction ko sa 1 and 2. Grabe. Pero sa round 3 kasi parang nakinig ako, nagantay ako ng mga susunod na mga linya na pwedeng tumapat dun sa mga quotable niya dun sa 1 and 2. Diba? Ano ba yung naging mga quotable lines ni Zenlook sa unang round, yung crisis sa mga bathala, hindi ka makahingi ng tawad. Sa pangalawa, yung hindi ko maubuhos lahat kasi maliit lang yung baso, parang ganon. Tapos yung marami kami sa sinapupunan, diba? Ayun yung mga quotable lines ni Zenlook eh. Pero pagdating sa round 3, nag-expect ako, syempre, andun na yung graph eh, pataas na yung performance ni Zenlook eh. So ako, I'm expecting na mas malakas, or kahit na mapantayan ni Zenlook yung performance niya sa round 2, kasi yung round 2 yung pinakamalakas eh. Pero anong nangyari, hindi. Naging average yun para sa akin. Naging flat yung ibang mga linya. Naging maraming mga dead air, maraming sabi nating natulugan. So ayun, magkaiba yung power ng 1 and 2 sa 3. So ayun lang yung masasabi ko. Medyo nakulangan lang ako dun sa round 3 ni Zenlook, and para sa akin ayun yung worst round niya sa battle na to. So bigyan ko na ng score, 8 points ang ibibigay ko kay Zenlook dito. So 998, 26 points for Zenlook. Kay Influence, meron siyang 14. So even maka-perfect 10 si Influence dito, di pa rin siya aabot dun sa score sheet natin, kasi ang pinaka-max lang na makukuha ni Influence is 24. Si Zenlook is naka 26 points na. Pero respect pa rin kay Influence, pakinggan natin. Nandito na tayo sa huling yugto. Ito na ang tamang oras at panahon na hindi mo namamalayan. Ako ang bangungot sa mahimbing mo na pagkakatulog dahil siyam na gabit araw kang paglalamayan. Napakabagal na yung galawan. Bakit ka napasali sa ganitong karera? Kaalaman ng utak ko, singliwanag ng Davao Light habang itinapat lamang sa gasera. Kaya wag kang feeling hari, bro. Kasi wala ka pang corona sa ulo. Paano ka magkakaroon ng trono? Nasa Davao ka at wala ka sa uro. Pero teka muna mga Davaoenyo. Pwede ba bigyan natin ng palakpak itong panggap na kampiyon? O diba napakasaya, dude? Total, mukhang manyakis ka naman. Palitan kaya natin yung pangalan mong Zenlook, gawin nating Zennud. Ako yung bad boy na nagbagong buhay. At ako yung bad boy na nabagong buhay at namumuhay na lamang sa simpleng buhay. Pero bakit mo pa ako ginambala? Kinalimutan ko na ang pagiging masamang tao. Pero paano na may plano ka pala sa akin na magtanim bala? Kaya lang walang kwenta yung utak mong matalinhaga laban sa isip ko na hinasa ng lanseta. Walang sawa kitang pagsasaksakin ng mga letra kong patalim habang itinali kita sa sarili mong kadena. Tila wala akong awa sa tulad mo. Ganyan ako kadesperadong lumaban. Naging masamang impluensya lang ako dahil sa nagpapakabuti kong kalaban. Kaya wag mo kong pangaralan dahil mas may natapos pa ako sa'yo. Alam mo ba kung ano? Ang tapusin ko yung buhay mo, yan ang kursong natapos ko. Kasi masyadong perwesyo na itong si Gago. Gusto palagi sa tuwing may laban, may presyo. Nagkakahalaga ka lang naman pag ang buhay mo may patong na sa ulo. Panis pala itong CDO nyo na ipinadala. Nagkakamali kayo sa pag-deliver. Hindi na ito mabenta sa madla. BO kumbaga, isang hamak na bad order. Kaya sir, marami pa rin salamat sa hinain nyo sa akin na pagkain. Napapadasal ako sa isang santo, pero sa akin to mapapaamin. Kaya aminin mo na sa akin na wala kang husay sa freestyle at pang offbeat ka lang talaga.
Kaya pala galit ka sa XB kasi may flow pa si G sa'yo, kaya hayaan mo sila. Ayos yun. Marami na ako napagdaan. Tangin na, kaya pala ni Influence mag-construct ng ganong linya. Bakit hindi niya ginawa yun sa first 2 rounds? Tapos ngayon, pinarinig niya sa atin bandang dulo pa ng round 3 niya. So, sayang, hindi na makakahakot yun. Hindi yun sayang, tangin na, malakas yun. Mas may flow pa si G sa'yo, kaya hayaan mo sila. Galing nun. Kasi may flow pa si G sa'yo, kaya hayaan mo sila. Marami na ako napagdaanan sa larangan. Pero binaliwala ko ang mga sipa at suntok. Oo, may baril ako ngayon. Bakit? Pero sa pukin ng ilang jeep mo lang to, ipopotok. At dahil sa akin ka napapasubo, mababastos kita ng labis dahil hinasa ko sa matalim ng pantasa itong dala kong lapis, kaya tuwad, Mr. Hagibis. Ipapasok ko sa puwit mo itong titi ko na may lason pa at rabis. Putang inang suspect na manyakis. Wala kang awa at ginahasa mo yung batang babae na may edad pa na 16. Oops, issue. Oops. Tahimik ka na issue. Kasi nakakaawa ng itong si Manong. Itinuri ka pa namang boss, amo, manager sa lungsod nyo, pero pagdating sa syudad, nagmukha kayatang katulong. O sige, sikat ka na, pero wag ka munang magsaya at maglibang. Tandaan mo na ang araw nga ay lulubog, ikaw pakayan at panggap na tao lang. Hibang! Maong sibat na lang, kay digyapon ka mo sikat, bisang tibok, adlaw pa ka sa adlaw pagpabuad. Wala na isdang uro nga makita ninyo inighuman, kay himuon na ako nigbulad. So yun, sabi ko nga sa inyo, sayang kasi kaya palang sumulat ng ganong klase ni Influence. Yung ang ganda nung reference niya, Flow G, mas maganda, mas may flow pa si G sa'yo, kaya hayaan mo sila. Kaya niya magsulat ng ganon, pero di niya ginawa sa first 2 rounds. Mas pinili niya yung sumabay sa estilo ni Zenlook. And para sa akin, suicide yun, kasi mundo ni Zenlook yun, di ba? Although pareha silang technical, pero mas nakita natin na yung pen game is lamang na lamang talaga si Zenlook dun. So sayang yung kay Influence. Kala ko makukuha na niya yung round 3 or makukuha na niya yung momentum sa round 3, pero hindi pa rin talaga ganun ka epektibo yung mga linya niya kung paano ko napakinggan yun. So yun, 7 points for him. 777. Sobrang consistent ni Influence. Sayang lang kung yung pagiging consistent niya is yung round 1 niya is nakapag-set siya ng ng malakas na round, tapos consistent siya from all 3 rounds. Okay sana eh. Kaso yung consistency ni Influence kasi is kailangan niya kasing umangat eh, 'di ba? Kailangan niyang sa second round kailangan niyang angatan yung first round niya. Sa third round kailangan niyang angatan yung second round. Dapat ganoon yung performance eh. Pero for me, na-replicate lang sa 3 round kung ano yung performance niya sa round 1. So, ayun. Worst round ni Zenlook yung round 3 for me. Tapos si Influence consistent. So, 21 to 26. Tama ba ako? O, tama. 26 to 21. All 3 rounds, Zenlook. Oscar I 5. Zenlook versus Influence. Magingay kayong lahat kung tingin nyo. Solid yung susunod na batch ng Middle Outversion. Ang boto ng hurado, 5-0. Magingay para ay Zenlook. So, yun. Zenlook 5-0, unanimous. Judges tayo, pakinggan natin. Yo, Isuka, shoutout Reality kay Papatoy, Oldo at Versa. Para sa akin, round 1 at round 2, para sa akin Zenlook. Kasi although medyo parang nag-choke si Zenlook sa round, medyo nag-stutter naman, medyo pangit yung pasok din kasi ni sino ba to? Si Influence, si Winzig. So yun,
para sa akin mas maraming quotable lines si Zenlook. Mas ano siya, Tama. yung ano niya, yung mga bara niya na di na kita kaya dapat buhusan kasi aapaw ka kasi itbaso ka lang gano'n. Tapos pag nilimisan kita wala na sa'yo matitira. Yun. Sobrang lupit nun, kaya yun. Pero malupit pa rin si ano si Influence. So pero para sa akin Zenlook. Ako naman, Johnny Gay, naralo na sa Blood. Binoto ko all 3 rounds para kay Zenlook. Mas lamang si Zenlook sa nilarisismo niya. Pero props pa rin sa ginawa ni Influence. Di ko in-expect na ganun yung ipapakita niya ngayong gabi. Pero sa gabing to, para kay Zenlook. Ngayon sa Emma. Binoto ko Saint Luke. Press, hindi pa masyadong gasgas yung mga ginagamit niya. Kaya doon, nakuha yung atensyon ko. Bukod sa hindi mo inaakala na doon babagsak. Tsaka yung bigat. Solid din kay Influence. Kataon lang talaga na, siyempre, mag-aiba tayo ng panlasa sa Saint Luke. Solid. 0R. In terms of preparation, sa tingin ko parehas na naghanda. Yung sulat naman parehas din kalakas. Pero yung atake ni Zenlook yung medyo nagustuhan ko kasi unorthodox yung style at parang nagustuhan ko yung ano niya, yung pagiging creative niya at saka may mga suntok. Pero in terms of preparation naman parang parehas lang sila naghanda at sa tingin ko dikit lang yung laban. Nagkataon lang talaga na mas gusto ko yung paghahanda ni Zenlook. Tsaka yung mga barang sinulat niya, kaya Zenlook. Kakaiba. Pag pinatuloy nila yun, it could actually save us. It could be a future up tier level. Malupit talaga. Very different. Panibago. Breath of fresh air. Tsaka, ano yun? Sobrang kakaiba lang talaga. Nakakaingit action. Sobrang lupit. And shout out to Nasa. Gamay, love you. Thank you. Okay, so 5-0 unanimous. Most of the judges naman binoto si Zenlook sa battle na to. And pinakinggan naman natin yung mga opinion ng mga judges. And yes, I agree. Lalo na kay Hisoka, yung ano niya, yung punto ng judgment ni Hisoka. Parehas kami halos, 'di ba? So ayun. Shoutout Daryl Lope. Alam ko marami ka pang request dito sa notebook ko. Titignan natin 'yan. Isa-isahin natin 'yan. And kung hindi man yung sa'yo yung masunod ko, yun, as promised naman, 'di ba? Lagi sa inyo, hindi lang kay Boss Daryl Lope. Sabi ko sa inyo yung mga request nyo, matatagalan, pero lahat ma-review kasi sobrang dami talaga, sobrang siksik talaga. Sobrang daming request talaga, kaya pagpasensya nyo na kung natatagalan yung mga request nyo, pero as promised naman lahat yan ma-review. Okay? So, kita-kits tayo sa next na request videos, mga kumag. Peace out.